So, I hope everybody is well. Today, medyo yung house ang bida. Kasi may dalawa akong napansin na mga issues dito. Number one, merong mga sinabi si speaker tungkol dun sa sa kanyang, meron daw siyang gagawin para dun sa mga, sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Kasi daw maraming humihingi sa kanya, maraming nagsasabi sa kanya na, kung pwede daw increasean yung coverage ng PhilHealth, lalong-lalo na para dun sa mga napipilitan na sino si Attorney Abad? Sorry daw si Attorney Abad. Sino si Attorney Abad? Okay. Sabi daw ni speaker, marami daw sumusulat sa kanya ng mga beneficiaries ng PhilHealth at gusto i-increase yung coverage, lalong-lalo na para dun sa mga napipilitan na pumasok sa private hospitals or sa pay wards. Kasi 20 to 30% lang daw po ang nakakaltas ng PhilHealth. Pero ang sabi niya, may gagawan daw niya ng paraan, hahanap siya, pero hindi gagawan ng batas. Hindi daw sa paggagawa ng batas. So medyo, dami ng alarm bells niyan. Pangalawa, nagkaroon ng nag-privilege speech si Senator Joel Villanueva at bumalik siya, binalikan niya kasi medyo nabash yata siya ni Congressman Saldico. At nagparinig na disqualified daw siya, pero unknown to him na issue dating disqualification ni Senator Villanueva, but unfortunately motion for recon yata, and that case has apparently been dismissed. So yun, di ba ang saya? So let's deal with these two issues. Okay. Number one, si speaker nga had apparently promised na may gagawin siya tungkol sa PhilHealth. So, okay, tingnan natin ang maigi yun. Bakit? Kailan lang po kasi inumpisahan ang PhilHealth na nakaakibat niya ang Universal Healthcare Act. At yung mga premiums na ito ay kinompute pa yan kung magsasalita si Kong Kimbo, si Congresswoman Stella Kimbo. Pero isa siya doon sa gumawa tumulong doon sa paggawa ng tinatawag natin actuarial studies para maging viable ang PhilHealth. Ang PhilHealth, as we know, is a form of health insurance na ideally lahat po ng mga mamamayan could be covered by it eventually. Pero dahil bago pa lang po ang PhilHealth, hindi pa po niya kakayanin yung ganong kalaking coverage sa buong population. Kung ano pa lang ang kaya is about 20 to 30%. Itong si Speaker Martin, siguro gustong tumulong talaga. Iniisip ko na lang na baka gusto niya talagang tumulong. Pero as a congressman, alam niya kung ganong pinagpawisan both ng House at ng Senado yung gawan ng actuarial studies ito. Kasi nga, hindi magiging viable yung pondo ng PhilHealth until sometime. Kailangan palakihin yon. At I remember this, nung tumaas yung premiums ng PhilHealth, I had to explain. Marami kaming live na ginawa para ma-explain how insurance works. So apparently, marami pa palang hindi nakakaintindi nun. So ang insurance is, bibigay ng mga premiums yung mga members, no? Magbabayad ka every year ng a certain amount. Tapos, dahil makakolekta yung pondo na yon, tapos i-invest. Partly may invest. Dahil hindi naman sabay-sabay yung magiging claimants doon, hindi naman lahat nagkakasakit at the same time, kayang idahan-dahan at mabigyan ng benepisyo yung mga ngailangan dahil hindi naman yan sabay-sabay. So, given this entire scenario, may mga contributions, may mga investments, pag lumaki yung contributions, lumaki yung pondo, mas lalaki din yung returns. Provided na hindi ganun kalaki yung pinipay out at nauubos yung pondo sa loob. Ngayon, ang PhilHealth, bukod sa mga premiums, yung sin taxes ay nilalagay din doon. Unfortunately, medyo hindi na pag-isipan ito ng ating legislature kasi ang sin taxes, they're calculated to correct certain bad behaviors, di ba? So, yung mga bisyo yan, yung inom, sigarilyo, and so on. So, para mag-lessen yung public consumption ng mga ito, tinataasan ang taxes na yon at ang tawag sa kanila ay sin taxes. So, ibig sabihin, ang sin taxes are calculated so that tinataasan mo ng tinataasan nang sa gayon, yung public behavior nagdi-diminish pagdating dun sa bisyo na yon. So, mali na naman. Bakit yung diminishing na pondo, diminishing na taxes, ang gagawin ninyo source ng funding, isang source ng funding ng PhilHealth?
along with the contributions, of course. So yung sa contributions, malalaki naman. Yung lumalaki habang lumalaki yung population. Ang problema nga, unang-una, hindi lahat empleyado. Mas madali lalong-lalo na government employees, di ba, required yun. Tapos ngayon, nire-require na rin pati private sector employees. Pero hindi po lahat ng mga employees are tinatawag nating fully employed. Ibig sabihin na buo at yung sweldo nila, hindi sila contracted service, hindi sila project hire, hindi sila probationary, and so on. At hindi sila yung workers, piece workers or mga kasambahay. So, ang kasambahay, ang nire-require lang talaga ay SSS. So, hindi sila nare-require ng PhilHealth or, baka ngayon, i-require na rin sa kanila. Pero, hindi po lahat, dahil maliit yung employed pool, yung ating, yung labor pool natin talaga, na employed na may ganong benepisyo, kukunti lang po ang talagang nakakapag-contribute sa PhilHealth. Pero, malaki yung population na kino-cover nito. So, may nababother ba dun sa sound ng electric fan ko, ha, Alan? So, that you need to interrupt me for this. Talaga, hindi ko babawasan. Hindi ko pa hihinain. Bahala ka dyan. So ganun. So, this is how PhilHealth works. Pero dahil kailan lang po nag-umpisa ang PhilHealth, inabutan pa ng pandemya kung saan ang ginawa ni Presidente Duterte ay pinadelay pero hindi tinanggal yung pag-requirement na magbigay ng premiums. Pati po yung mga nasa pati naalala ko nagreklamo ang mga OFWs tungkol dito sa laki. Biglang tinalon na laki ng PhilHealth na nire-require lahat na magbayad. So, di ba dati parang 2,600 lang binabayaran natin every year, pero later on, tumalo nung nagka-Universal Healthcare Act, from 2,600, parang ako, from 2,600, naging 20,000 kagad a month or more, depende sa income yon. So yun yung medyo naging issue yun. Tapos nagkaroon pa ng pandemya. At inaamin din ng mga PhilHealth officials na hindi pa ganoon kalaki yung pool ng mga contributors or members na nagbibigay. I mean, malaki considering yung mga 4Ps, gobyerno yung nagbabayad ng kanilang mga premiums. So lahat may premiums. Yung mga lahat technically dapat buong population. Kasi lahat tayo ultimately will be beneficiaries of PhilHealth. So ngayon bakit ngayon issue yung pinapangako ni Speaker Martin? Kasi dahil computed na yan at hirap pa nga tayo na abutin yung required number of contributions every year at makakolekta ng nararapat na na premiums that ay 2,400 ba, Ma'am June? Okay. So, ayun. Ako yearly kasi ako nagbabayad nun tsaka voluntary yung sa akin. So, ngayon, paano niya maipapangako na sa mga private sector hospitals mga private hospitals ang target niya dito. Kasi subsidized na nga ang government hospital, so dapat mababa na ang singil nila. Pero pinapangako niya dun sa mga benepisyaryo na na pumapasok sa private hospitals o sa mga pay wards na mahahati o masasagot man lang yung professional fees. So, ang laki ng pondo na iniisip niya dito, kalahati ang target. Masagot ang kalahati ng bill ng bawat member ng PhilHealth pagka na-hospitalize in private hospitals. So, nai-imagine nyo kung ganong kalaki yung pondo na dapat ilaan dyan. Pero, ang sabi niya, gagawa niya ng paraan, kakausapin ang PhilHealth through PhilHealth na mapagbigyan daw yung mga benepisyaryo na ito. Anong ibig sabihin nun? Sabi pa niya, hindi daw dadaan sa batas kasi mabagal daw yun. Anong ibig sabihin nun lalo? Ibig sabihin, hindi siya naman maglalaan ng pera ng gobyerno o nanggagaling sa Kongreso, gagaling sa National Treasury para para dito. Oy, Bob Mariveles, iba yun yung ginawa ni Presidente Duterte, Iba yon, ginawa niyang full coverage first hospitalization. So, iba na po ngayon kasi nung time na ginagawa yon wala pa yung Universal Healthcare Act. Okay, ulit. Nakaka-distract yung patayin ko kaya yung comment section.
Di ba? Ulit. So, ngayon, ang sinasabi is, and this is for everybody. Ngayon, sinasabi gagawa ng paraan para makover ng PhilHealth. Hindi na po kakayanin ng PhilHealth Fund yan. Kasi nga, kahit nung pandemya pa lang, naging problema. Ang laki ng nabawas doon sa pondo at naglaan na sila na nanggagaling doon sa, they were dipping into funds na nakalaan dapat for investment. Okay? Ulit. Naintindihan ba na lahat? So, ito yung problema. The magnitude of what he is promising might render the PhilHealth funds incapable. Kumbaga, hindi na mauubos talaga yan. Kasi kahit noon, Kongreso mismo yung nagsasabi na hindi kakayanin, na hindi magbayad ng mga premiums. Let's say may problema yung mga OFWs noon, na ang laki na ng tinaas. Kongreso mismo, at naalala ko si Congresswoman Stella Kimbo mismo ang nagsabi, hindi natin kayang pagbigyan. Kasi sumasalungat nun sila kay Presidente Duterte. Hindi daw kayang pagbigyan kasi nakakompute na po yun. Nakakompute na base dun sa ganon, nakaproject yung mga numbers na yon para maging viable within certain number of years. So marami tayong kailangan sagutin kung itataasan natin ang coverage ng PhilHealth na hindi pa kakayanin ng kanyang pondo. Okay? So sabi nila Yusuke, saan na sa pork barrel ko dapat ibawas? Oo nga, pero ang punto dito is, walang plano si Speaker na manggaling sa public funds. Okay, dati may public funds, kaya nga kinaya ni Presidente Duterte noon. Dahil maaaring kunin sa public funds. Sinasabi niya parati sa Kongreso, may pera naman, gamitin ninyo. Paglaanan nyo ng pera. Okay? Lalong-lalo na rin, yung mga locally funded, yung mga nanggagaling sa local government era, yung coverage ng mga regional hospitals, talagang nag-i-insist si Presidente Duterte noon na doon niya, gamitin ninyo yung pera. Okay? So alam nyo na kung bakit dati, at least yung first hospitalization, mako-cover up to 100%. Kasi gusto ni Presidente Duterte, efficient yung paggamit ng pera na nakalaan talaga at ginamit pa in addition to that. Diba? May 100 million every month ang PGH at kung kakayanin, may ibang ospital na pinaglalaanan din ng President's Social Fund. Yung discretionary fund ng Pangulo for projects, nilaan niya para sa healthcare. Bukod pa doon, pinagamit niya efficiently yung pera na nasa PCSO at sa PAGCOR. Nilaan lahat yon para sa healthcare. Okay, so bakit dati kaya? Dati kaya kasi iba yung presidente natin at wala pa yung Universal Healthcare Act. Although, nandyan pa rin yung mga PCSO, pero good luck. Good luck talaga at saka PAGCOR. Nagre-rely na ang ibang mga ahensya dito sa UHA at the same time sa PhilHealth. Okay? Nasagot ko na yan, ha? So, ngayon, ang tanong, paano gagawin ni Speaker ito? At ang paraan pa niya is, sabi niya, hindi sa paggawa ng batas. Di ba, pag maglalaan ng pera o pondo para sa kahit anong proyekto, kailangan covered ng batas yon. Whether yung batas ay nasa GAA o kaya merong special fund o kaya maglaan ng special fund na nanggagaling doon sa unprogrammed funds, pwedeng paglaanan niya ng Kongreso. Ang isa pang nakita nating problematic sa statement ni Speaker ay, Mr. Speaker, you are a legislator and therefore, yung paraan ng pagtutulong ng Kongreso ay necessarily pumapasok doon sa mga obligasyon nyo o sa mandato ninyo bilang lawmakers. Unless meron kayong nilaan na special fund para sa mga proyekto o confidential funds ang Kongreso na meron na po talagang covered na batas yan, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi through a law ang inyong pagbibigay ng tulong. Diba? Kasi pagka hindi lawmaking ang ginagawa ninyo, then baka executive function na yan. Ang gagawa talaga ng paraan yan ay ang Pangulo. Sana huwag nyo naman pahiyain ang inyong pinsan at sabihin na ikaw na ang magkakausap sa PhilHealth at mag-undertake ka na ng executive functions para asikasuhin itong problema na ito. Trabaho po yan ng ating Pangulo at maaari niyang gawin yan through his health secretary. Okay? Ask lang po ano po natapos ni Tamba. Hindi ko po alam kung anong undergrad niya, pero abogado po siya.
Ang law niya is in UP, tapos may master's siya sa Harvard. Okay. Nagtatanggal lang ako. Dito pa ba yung mga moderators natin sa sa YouTube? Sabi ni Ma'am Paz, dati kasi iba presidente natin. Sorry naman po. It's live ako. It's tawagan kita, live ako. Sorry. Okay. Okay, ulit. So, yan. Yung dati, efficient use lang po ng PCSO at saka PAGCOR funds. Kaya nagawa nito. At saka yung President Social Fund. At saka yung kanyang mga confidential funds. Ginamit talaga niya para sa healthcare. At syempre, kinabayo niya talaga yung mga opisyales ng mga charitable institutions ng gobyerno noon para mapaglaanan yung mga yung healthcare. Pero para maging permanente yung pagtulong, nagkaroon tayo ng Universal Healthcare Act. Now, in any instance, sa mga ganitong klaseng pondo, lalong-lalo na ang habol natin ay universal healthcare, kailangan ang target natin ay palakihin ang pondo. Ngayon, maaari naman paglaanan din ito ng Kongreso every year ng additional na pondo nang sa gayon lumaki at mas maging viable at mas malaki yung maging coverage ng universal healthcare. Unfortunately, at ng PhilHealth. Unfortunately, hindi po yan nagawan lately. Or at least hindi natin nakita sa unless merong standard talaga na binibigay doon sa sa PhilHealth. Sabi ni Ma'am Noel, na problema tayo ng pera for PhilHealth pero may 26.7 billion for AKAP na nasa GAA pero wala pang proyekto o guidelines kung paano ito gagamitin. Yun na nga po, pati nga po yung di ba, meron tayong 500 billion na ayuda at wala rin pa pong specifics tungkol doon except na yung mga standards na pinaggagamitan through the DSWD. Hindi natin alam, baka magkaroon bigla ng programa through the Congress na, para dito, may ayuda kayo. Hindi nyo ba natatandaan from 2022, 2023, and up to the present, ang daming forms ng ayuda. Of course, yung sa disaster relief, walang issue yan. Talagang kailangan yan, maliwanag yan. Nagbigay pa tayo ng additional para dun sa mga through the DSWD, para dun sa back to school noong 2022, di ba? Yung nagkagulo-gulo sa mga opisina ng DSWD, nagkaroon ng parang rioting halos kasi hindi maayos yung yung rules. Mayroon pang para dun sa transport sector, para dun sa mga jeep, etc. Hindi maliwanag kung ano yung mga, tapos of course nung pandemya, may ayuda din para dun sa talagang for what we would call the poorest of the poor, in addition pa dun sa yung 4Ps and above 4Ps. Pero maraming exempted. So, ang problema dito ay hindi pa maliwanag o hindi nati-clean up yung mga lists at may overlaps. So, hindi nagiging efficient yung pagbibigay po ng ayuda. So, tama po kayo, Ma'am Noel. Merong pang-AKAP pero hindi maliwanag kung ano yung guidelines. So, sayang naman yung 26.7 billion. Dapat ginagawa na yan ng rules and so on. Tapos, dapat meron ring paraan para magamit yan for another, like healthcare, ma-realign siya for healthcare. Kasi sa totoo lang, yung healthcare natin, dapat priority niyan after education. So yung dalawang yun, dapat basta may extra na pera, pasok natin doon. Kasi yun talaga ang mga, ang magtutulong sa atin, mag-break ng cycle of poverty sa mga pamilya na mahihirap. Ito. Sabi ni Jim Lord, yung AKAP, biglang nagka-budget sa DSWD na tinumaan sa Senado na may budget na 26 billion na dapat nahingi ng approval kay Speaker. O, di ba? So, muli, mahirap yung mga ganong klaseng pangako na ginagawa ni Speaker. Maliwanag na politicking ito, ginagamit niya yung PhilHealth, pero hindi niya pinapangako na may public funds at hindi niya rin sinasabi na dadaan ito sa batas. So, bukod sa para siyang presidenteng umaasta dito, mag-iisip tayo, ano ang pagkukuhaan ng mga pondo na yon? So, sabi ni Maverick, nahihiya ako na ang bansa ko ay isang ayuda country.
Well, ganito yun, no? Hindi naman necessarily masama ang ayuda. Yun nga lang, pag ginagamit for politicking, diba, yung mga in aid of re-election, o kaya dumidikit siya dun sa mga bulsa o palad ng mga nagbibigay, problema talaga po yun. Sabi ni Julius, huwag kang mag-alala, yung budget na yan, ma-realign yan sa bulsa na lang. Sabi, ay, grabe. So, okay, handa na po ba kayo ng pagdagsa ng mga tools? Ang dami po kasing tools ngayon dahil nakita tayo sa SMNI kagabi. Wala lang. Sabi ni Pobleng Pinoy, kahit pobre ako, pwede din akong moderator. Saglit ha, hindi ko magawa kasi dito eh. Sandali ha. Live ako. Ay, sorry. Sinasagot kita ng live, narinig ka. Bumati ka muna. Bumati ko kayo lahat. Sige pa. Kasi balita mo lang sa pulang daga. Wow! Natawagan kita pagkatapos ng live ko. Alam ko late ka kung natutulog. Okay, sige. Ang daming tumatawag. Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Ba't ang daming tumatawag? Okay. Sandali, sabihan ko lang. Pobreng Pinoy, wait lang. Sabihan ko yung si Attorney Ahmed na na gawin kang moderator. Sandali. Uy, thank you kay Damon yo. Siya na mag-moderator dito sa TikTok. Maraming salamat ha. So, sabi ni Kevin, ang daming modus ni Tamba naway ma-audit na maigi ng COA. If you're near the computer, pwede mo bang gawing moderator si Pobreng Pinoy? Thank you. Yes, please. Thank you. Ayun. Okay na, Pobreng Pinoy, standby. So, ito. Sabi ni, isa pa to, bakit hindi nadadagdagan ang budget ng Malasakit Center ni Senator Go? Agree naman ako dyan. Malaking tulong kasi yung Malasakit Center. Dahil nililipon niya lahat ng mga ahensya na related sa pagbibigay para sa healthcare. PCSO and so on, yun, lahat na may mga ganon na pagbibigay na pondo. Unfortunately, siguro baka politika na rin yon yung dahilan kung bakit hindi napupondohan o kailangan pang kumbaga pakiusapan o kailangan talagang ganun kasi pa talaga sa Kongreso at saka sa Senado. Dahil collegial bodies yan, you have to bring everybody on board para matulungan ka at makuha mo yung necessary votes para pumasa yung iyong mga measures. Sabi ni Alchemy, nasa taong humuhawak ng pondo ng bayan. Kasi kung katulad ng FPPRD, nabigay sana sa bayan. Nadagsain na naman tayo ng tools niyan, Alchemy, sinasabi ko sa'yo. Sabihin dito, katulad mo, namumuliti ka lang. Uy, I'm running for sainthood. Sabi ni Ma'am Chia, busy po ang kaming maging milyonarya kaya walang budget sa universal healthcare. Ay, grabe, ang sakit mo magsalita. Totoo naman, pero masakit pa rin. Sabi ni Ma'am Marilu, like mo na guys para ma-recommend itong video sa ibang viewers. Thanks po. Sabi ni Facebook user, hanapin ko nga ito. Na never daw naging priority under this administration yung pag-ayos ng healthcare system natin. Masakit din po kayong magsalita. Grabe kayo. Ganyan pa man, totoo. So, sad but true. Check ko para matatawag ko kayo by name. Bubuksan ko lang yung Luminous Group. Para dun sa mga hindi pa nakaka-follow, please follow dun sa Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Hindi po kailangan ng request para mag-follow. Tapos, pati may page ako called Trixie Cruz Angeles. Yun po yung backup page ng ating Luminous. Tapos, yung Luminous, merong group siya. Luminous Group, pwede po kayong pumasok. May membership po doon, walang bayad at saka hindi kailangan ng application. Ano lang talaga, parang yung usual na you promise to follow the rules, etc. Mga ganon. Para nang sa gayon na nakikita nyo kami sa Facebook, if ever.
Mayroon din po kaming YouTube, Luminous by TCA and AGP. At nasa TikTok din po kami, Luminous TCA. So you can follow and subscribe in any of these. Okay? So maraming salamat. Sabi ni Ram Bonnet, bakit biglang tumahimik Tulfo investigation sa PCSO? Ako, marami tayong naghuhula dyan eh. Ayan. Sabi ni Julius, huwag kang mag-alala, attorney, ang budget na yan ma-realign. Nabasa ko na pala to. Sabi ni Ma'am Althea, si FPRD lang di gahaman sa pera at power, patriot sa kapwa Pilipino at may malasakit sa kababayan. Ay, ito. Leo, sasagutin ko yan, although dapat mamaya pa yung discussion. Pero sige, totally ba daw binasura na ang PI or sometime pwedeng ibalik? Pwede pong ibalik kasi sabi ng COMELEC, suspendido lang po ito until they can finish the rules. They can update yung Resolution 10650, which is the IRR of RA 6735, which is the People's Initiative Act. Ang problema, pinipilit yata ng COMELEC na abandoned na daw yung Santiago ruling, samantalang sinabi na ng ating mga dalubhasa na hindi po ni-reverse ng Supreme Court yon. And therefore, kailangan talaga aakyat at aakyat yung issue sa Supreme Court. Gayunpaman, hindi po binabasura yung mga signature sheets at mayroong ilan na tumutuloy pa rin sa pagpapapirma. Kasi nung last nagsalita ang COMELEC, may mga 40 plus na jurisdictions pa, na hindi na kulang pa ng 3% nila. And so, tumutuloy pa rin nagpapapirma yung ilang mga tumatakbo. So as long as it is only suspended at walang declaration na sinasabi ang COMELEC na wala pong batas yan na nagko-cover dyan, then hindi pa po siya tapos. Hindi tapos yung issue niya. Sabi ni June Isip, watching from Milwaukee. I just want to say I love your interview on SMNI. I hope you make it a regular set. Hindi po ako yung magsasabi nun. Sabi ni Sir Francis, sa tingin ko dinadivert niya ang usapan sa PI, yung PhilHealth promise niya. Oo, pero one of two things eh. Kung nagpo-political pogi points lang siya, hey guys, ano yan? Okay, kung nagpapo-political pa-cuteness lang siya, dangerous game yan. Kasi saan manggagaling yung pondo para dun sa pinapangako niya? Pangalawa, kung political pa-cuteness lang siya, tapos hindi naman niya intention gawin, magbabackfire yan sa kanya. So, I don't know. Sabi ni Sir Hyunsu, but need pa ng request. Sabi ni One Alchemy, bigla akong nawala, akala ko na-block ako. Uy, hindi Wala nga pa akong binoblock today. Except dito sa YouTube. Hindi po, technical sabi ni Jim Lloyd, di ba malversation yun? No. Actually, the term is not malversation, but technical malversation. Yung gagamitin mo yung pondo na nakalaan para sa ibang proyekto or purpose, tapos gagamitin mo for another. Pwede po yan kung i-realign, declare as savings and then realign. Hindi na po mati-technical malversation yan. So long as yung realignment niya already has a budgetary item pero kulang ng pondo. So yung malversation po, yan ay paggamit ng government funds for private purpose. Public purpose po yung technical malversation. Sabi ni Nars, lahat naman ng bansa may umaasa sa ayuda kaya hindi masama, huwag lang gamitin sa politika. Ayun naman po yung sinabi natin. Tinatanong ni Mang Imelda, saan daw mapapanood interview mo sa SMNI? Nasa SMNI channel dyan sa YouTube. Sabi ni Julius, welcome sa mga tol, maglitawan na kayo, sayang bayad sa inyo, galaw-galaw naman kapag may time. Hi, kay Hyun. Sabi ni Alan, nakafollow na ako sa lahat ng SOCMED, Attorney Paul here. Oh, sure. Okay. Sabi ni Ma'am Mary Jane, Ma'am, bakit hindi na lang po kayo magsilbi sa bayan kaysa sa mga politiko na magnanakaw? Bakit? Sino may sabing na nagsiservisyo ko sa mga politikong magnanakaw? Kayo lang po nagsasabi niyan eh. Kaya nga po wala kayong picture, di ba? Troll not troll. Magsilbi sa bayan. Ma'am, hindi niyo talaga ako kilala. 2009 pa lang nagsisilbi na ako sa bayan. Ang dami ko pong pro bono, puro mga pulis, military, and so on. Lahat ng nanenervisyo sa bayan, tinatanggap ko yon as my pro bono cases. So, ma'am, hinay-hinay dun sa pagsasalita nyo. Kasi hindi nyo pala ako kilala. Ayan, tuloy, nagkaroon ako ng pagkakataon magyabang. At kawawa naman yung boss nyo.
Sabi ni Seo Hyun Soo, posible po ba na malaki ang pananagutan ni Attorney Anthony Abad dahil siya ang nasa PI? Depende. Wala naman po kasing criminal case yun. Ay, si Ma'am Delcy, di na naman na-notify. Ma'am, subscribe kayo dun sa YouTube. Mas maaasahan yung notifications nun. Alan po ito, Ma'am Trix. Tanong ko lang, ano ang purpose ng PI kung sakaling magtagumpay sila, wag sanang mangyari? Yan po ay para mas malaki, mas malawak ang powers ng Kongreso, kaya nilang umariba kahit wala ang Senado para para sila, kahit sila lang, kahit yung House lang, ay maaaring mag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. Wala nang debate na kasama ang Senado. O ngayon, di ba, natuwa ako. Sinabi kasi ng isang kaibigan ko, pinoint out niya, at tama naman siya, na itong dati, marami sa atin, including myself, by the way, ay sold sa parliamentary. Kasi ako, para sa akin, mas mura eh. Di ba? Hindi dalawang kamara ang pinupondohan natin. Pero na-realize ko, dahil dito sa at magpasalamat tayo kay House Speaker, na-realize ko na kapag walang nag-check dun sa isang body, yung dalawang bodies na yun, they check each other. Pagka-excessive, then magiging problema talaga. Yung isang kamara ay maaaring maging very selfish. Kailangan lang kailangan lang ng unity, kumbaga. So yun ang nagawa ni Speaker Martin. Nagawa niya na parang coalition of the whole. Yung buong Kongreso po ay lahat magkakakampi pro-administration. So walang nag-fiscalize, walang oposisyon, walang nag-check sa kanila. And normally that would have been the Senate. Wala. Within the House, wala. Doon sa so kailangan yung Senado. Sabi ni Alchemy, kahit anong form of government, nasa tao yan if corrupt siya. Totoo din po yun. So ang isa pa na kailangan binabantayan ay kung ano yung level of political maturity at education. So mahalaga ang pagtataas ng antas ng edukasyon nang sa gayon yung mga abstract issues like democracy, federalism, and all that, they're very abstract to the ordinary citizen. Para dun sa, let's say, yung hindi nakakapag-college, yung hindi nakakatapos ng pag-aaral at marami niyan dito sa Pilipinas. O kaya nakatapos man pero substandard yung edukasyon, hindi ganon kaliwanag yung pag nag-discuss tayo ng mga ganitong issues. Ang hirap nang i-explain yung pag-amend ng Article 17 Section 1 na yung voting jointly instead of voting separately, yung by the call of either the Speaker of the House or the Senate President lang. So, di ba? Yun yung, yun yung, ang hirap pupunta ka sa taong bayan, i-explain mo yung mga ganito ka-abstract na mga issues na para sa kanila, hindi nila mararamdaman yan immediately. Sasabihin nila, teka, makakain ko ba yan? Kasi kung hindi ko makakain, tatanggapin ko na lang yung binibigay nilang ayuda para pumirma ako. Sabi ni Sir Marlon, meron palang B. Threat na naman sa West Lembo Taguig. Ano yung B? Parang kinukondisyon na daw tayo. Ano yung B po? Ang dami kong, na-realize ko, ang dami kong iniinom. Okay, doon naman tayo kay Congressman Saldico. Ay. Sabi ni Ma'am John, sabi ni Senator Amy, nakalusot na nga daw sa BICAM yung 12 billion ng COMELEC, now the 26 billion of DSWD naman. Hala, kadamo. Sabi ni Ma'am Marian, ang universal pension wala pa daw pondo. Saan kaya dapat kunin ng budget para dyan? Usually, sa unprogrammed yan, pag kami pumasok na pera, doon may paglalaanan. Kasi may budgetary allocation siya, wala lang cash. Hanggang ngayon, wala pa. Malaking bagay daw sana sa dagdag na karampot na pensyon naming mga senior. Agree, ma'am. Sabi ni Ma'am Juanita, bakit po itutuloy yung PI ngayon? Alam nang hindi po registered yung pirma. Totoo naman po, pero tinutuloy pa rin nila. May mga ganyan eh. Mga opisyalis natin. At huwag na tayo magkunwari na hindi opisyalis ang nasa likod ng pirma na yan, di ba? Sabi ni Rafael, may lucky loan better na naman. Oo, kaya wala tayong pampondo sa healthcare eh. Sabi ni Adobo Rider, wag na kayong mabahala sa mga budget, binabantayan daw yan ni Kong Saldi. Okay, game kay Kong Saldi naman tayo. Okay, thank you kay Maverick.
Salamat sa iyong super chat. Alright. Si Kong Saldi nga ay he fired the first salvo dito kay Senator Villanueva. Talaga kasagutan nga ngayon ang Kongreso at saka ang Senado. Di sinagot siya ni Senator Joel. Kasi si Senator Joel, di ba dati meron siyang disqualification na lumabas dun sa ombudsman. So apparently naayos na ni Senator Villanueva yon at napadismiss yung kaso. Pero binring up pa rin ni Kong Saldi and bumalik ngayon si Senator Villanueva at siya naman ay nag-privilege speech. Doon sa kanyang privilege speech, inilabas niya na yung SunWest Corporation na supposedly kay Congressman ko ay yung isa sa mga korporasyon daw na involved sa Parmali at involved din daw especially doon sa mga sa laptops na pre-provide na overpriced for the DepEd. So, meron pa siyang ibang mga kaso na binanggit at medyo mainit po ngayon kay Kong Saldi. So, hindi pa nahintayin natin yung sagot. Ako naman, maniningil ako. Kasi nakaisang buwan na po simula nung press conference ni Congressman Saldi at nagawa ng aligasyon may 51 billion daw na nilaan para sa mga flood control projects ng Davao City or ng Davao through the office of Congressman Pulong Duterte. 1 month na sinabi niya, pinangako niya na maglalabas siya, papaimbestiga siya. Dahil inamin niya in the same press conference na wala pa siyang hawak na ebidensya. Ngayon, upon inspection, closer look, yung 51 billion pala na yun, so sabihan nyo, yung mga trolls, yung mga nangungulit, kamusta naman yung 51 billion? Ito yung sagot. Yung 51 billion na yan, 3 taon yan. So, napaka-dishonest nung sinasabi na 51 billion daw ang nilaan. Hindi siya pala 1 year. Bukod pa doon, hindi yan dumadaan sa office ni Congressman Pulong. Ang ginagawa ng mga kongresista ay nag-identify ng mga proyekto doon sa with the DPWH and the fund is given directly to the DPWH. So, kumbaga, sasabihin lang ni Kong Pulong, doon yung ilagay yan sa National Highway from ganito to ganito. Yun. Yan, sa Coastal Road yan. O kaya, sa ganito, doon sa floodway para may para kapag malakas ang ulan, doon po yan, gumawa kayo ng flood control project dyan. So, napaka-dishonest pala ng paratang sa kanya. 3 pa lang taon yun. Tapos, samantalang yung ibang mga kongresista ay ang lalaki ng budget, nasa 30 billion, nasa 40 billion, para sa mga similar na proyekto. So, bakit si Kong Pulong lang ang pinag-iinitan ni Congressman Saldico? Could it be by coincidence? Dahil ang last name ni Kong Pulong ay Duterte? 1 month na po, Kong Saldi. Wala pa rin po yung pinangako ninyong ebidensya. At apparently, parang binabaon nyo yata sa limot. Ngayon, kayo na po tuloy ang nabibigyan na naaakusahan, this time by Congressman Villanueva. So, paano po yan? Yung mga kaso, kailangan i-explain. Sabi niyo, pobreng Pinoy, like po, and subscribe para maranasan ng lahat. Liwanag ni Attorney Fix. Uy, ganyan, wala pang barya. Sabi ni Bench, thank you for your super chat. Galing na ng interview sa SMNI nyo. Sana may program doon for more reach sa pagpapaliwanag ng batas sa ating mga kababayan. Kudos to Luminous. Uy, salamat. Believe na believe ako sa inyo kasi napansin ni na Sir MJ tsaka ni sabi na, ang dami daw bigla na comments dun sa comment section. Sabi ko kasi sinama ko kayo. Sabi ko nag-live ako on the way at sinama ko kayo. Napansin nga daw nila. So maraming salamat kasi halos walang calls kagabi doon sa SMNI, nakakatuwa. Walang mga nagbabasag trip, Sabi ni Julius, yung issue kay Kong Pulong, attorney, may vlogger na dilaw na diehard kay Mama Santa ng Laylayan na ginamit yung issue na 50B. Tapos hindi pwedeng komentahan ng video niya. Kaya ako naniniwala na ang dilaw at pula ay nagsasama-sama na laban sa mga Duterte. Oo, unfortunately, ang konti lang nila. Lalong-lalo na mga dilaw, Diyos ko, maswerte yung magkasya sila sa isang combi, sa isang combi talaga from the 70s, sa isang L300. Sabi ko dati Volkswagen may pinagsabihan ako dito. Sabi ko, ma'am naman, huwag naman Volkswagen. Fine, L300, okay na. Ay, sabi ni Maverick, sa mga trolls, pakisabi nga pala kay Kong Rufus nung kanda siyang pera, di kasi mananalo sa Senado kaya gustong lusawin ng Senate. Oh my God.
Sabi ni Jackie Perez, would that fall into libel? Unfortunately, well, public figure po kasi siya at saka government official. So, okay lang yung mga katanungan, lalo o kritisismo, pagdating sa mga proyekto, at saka yung mga trabaho. Pero, it's still super unfair kasi si Kong Pulong hindi siya yung type na palasagot eh. So, tayo yung sasagot para sa kanya. Ay, sabi ni Bicolanang Makulit, nagpa-press 1 po ako doon kung gusto nila mag-isa. Maging isa ka sa host ng SMN. Grabe, you're putting them in a spot, ha? Nakakahiya. Baka sabihin, ako pa may pakananan. Sinabihan ko kayo na, huy, sabihin no sa kanila. Sabi ni Ajus SSI, hoy, Rep Saldi ko, asa na daw yung ebidensya sa paratang mo kay Sir Congressman Paulo Pulong Duterte? Isang buwan na daw, wala pa ba? Sabi si Ma'am Nancy, mas evil, mas mean siya kay Kong. So, yung 51 billion na sinasabi ni Congressman ko nandun sa France, pinambili di umano ng bahay at pinag-shopping ng asawan niya ng Hermes. Wow, sana all. Sabi ni Amik, hello mga kadumins, paalala lang po, maximum of 3 emojis lang at no all caps please. Happy watching. Uy, mag-Valentine's Day na ha, sige 40 minutes na lang. Sabi ni Renz, you look so pretty in your outfit during your SMNI interview. Alam nyo, ano ko pa yun yung mga suits ko nung set ako kasi kailangan talaga, di ba iba yung wardrobe dahil napapagalitan ako noon. Ako daming kwento sa ganyan. Maingay po ang mga kaluminous dun sa SMNI chat box. Oo nga. Tambalolong may possessed video evidence against BBM. That's why BBM is acting like an underdog, sabi ni Ma'am Wanda. Pero, ganun ba yun? So, ewan ko immune from suit ang presidente. Isang puwersa na sa SMNI para Panelo, Angeles at Roque. Ganun ba? Uy, si Doc Wee pwede rin. May chismis pa nga na nag-house hunting sa Paris si Z, but not sure if for him or Tamba. Oy, Paris! Wow! How rich do you have to be to own a house in Paris? Sabi nila Luce Sole, maalala ko nung nasa Pinas pa ako, mga kapitbahay kong mga dilawan ay feeling elite. Pero sa akin naman sila nangungutang ng pera. Oh my gosh! How embarrassing. Sabi ni Doysters, I like Nancy Binay kanina. Ang bangis, kita ko siya kahit medyo madilim dito sa sama nyo. Alam nyo, hindi ko kaibigan si Senator Nancy. Pero ayoko yung, they would joke about yung physical attributes. Kahit noon, yung mga pag pinagtatawanan yung damit niya, yung kulay niya, yung mga gano'n na, naliliit ako, nahihiya ako. Sabi ni Triggerman, do you think connected yung mga bomb threats all over the place sa PI investigation para ma-divert yung attention? Hindi, ano ba yan? We don't have the attention span of a goldfish. Binabalikan naman po natin ng PI. Bakit? Naburar na ba yung PI? There was a time, like a few days ago, parang tahimik na tahimik ang PI. So, isang video lang, yan, pinag-usapan na naman natin, di ba? I think yung mga ganyan, while sometimes, they will work kapag malaki yung scale. Pero, hindi kung sakasakali man ay pang-distract yun, fail siya. Sana daw nag-outfit check ang SMNI hosts. Sabi ni Ma'am Maria Ana, bakit maganda po ikaw? Anong nilalagay sa mukha mo? Well, maganda ako kasi gwapo yung tatay ko at maganda yung nanay ko. Kung sakasakali. Pero yung totoo nan, skincare reveal na naman. Dapat pinapasok natin sa frequently asked questions yan retinol, vitamin C, tsaka sunblock. Yun yung mga basics. Tapos syempre, nag-face mask pagka naaalala ko. Kasi totoo lang, ang dami noon, nung nasa Karambola pa ako, marami dun sa mga karambolista supporters, nagpapadala ng mga face mask. Ewan ko kung meron lang silang pinaparinig sa akin, pero marami pong nagbigay ng ganun. Sabi ni DM Mendez, ang galing ng SMNI interview nyo, ang witty ninyong tatlo, especially yung mga verging on pasaring moments, ang galing-galing. Sabi ni Ma'am Wanda, sa Air Force po ba daddy ninyo? Opo. Piloto yung tatay ko, piloto yung anak ko. Galing na.
Si Welte. Sabi ni Doyster, sorry na forced lady. Hindi forced talaga. Iba yung chika doon, hindi sa forced out yan. Iba yung reason doon. Tanong nyo kay Daryl Yap kung bakit naging ganyan yung tawag sa akin. Ewan ko ba doon sa kaibigan yung yan. Anong brand ng vitamin C at retinol? Wala po, kahit ano lang po sa kasi yun din po yung advice ng derma, basta retinol, basta vitamin C. So merong dami-dami sa Shopee, madam. Basta wag yung sunugin yung mukha. Hinay-hinay lang, you have to get used to it. Kasi matapang, minipis talaga yung skin. Sabi ni Renz, is Gov Gwen supporting the prayer rally in Cebu? She's been known to support Sara. Hindi ko po sure, pero ang alam ko dahil si Sec Cristina ay nasa gabinete ni Pangulong BBM, and so I doubt, di ba? Sabi ni Ryan Doy, I tried watching the Senate hearing earlier but it just stressed me out. Oo, totoo yan. Napakasinungaling nung after, so I stopped watching after 30 minutes. Ako talaga, wala. Inintay ko na lang yung mga news items. Sa hearing ng Senado, mabait sila, pero sa Kongreso, mabilis sila magpakulong. Oy, dati sa Senate, mabilis din magpakulong. Naalala nyo si Senator Gordon? si Lincoln noong, hindi nakakatapos mag-answer, pinag-initan, dinitain. Pati yung mga taxes gustong ipalabas, confidential ang taxes, nakakaloka. Hindi naman lahat ng income related sa family, nakakabaliw. Sabi ni Raylex, at pobreng Pinoy, nangako ako kay attorney na walang tolls, kaya sa basurahan agad sila. Uy, salamat. Sabi ni Tex, ewan ko lang, wala namang linaw yung amyenda sa Econ. Pero pinalalabas ng mga congressman na lumalaban sila sa Senado at yung Senado kontrabida sa pag-unlad, pero hindi kaya tatakbong senador ang mga yon. Naku, ewan ko. Sabi ni Ma'am Ayan, nakakaasar yung Onyate, nanonood ako ngayon ng hearing kanina, gigil na niya ako. Ay, hindi ko pa pinapanood. Kasi puyat ako kagabi. Pag tumakbo ka, sabi ni Renz, kahit anong local or national position, I will campaign for you. Baka naman 20 lang tayo, no? Kakakahiya. Yung tatakbo ka, tapos 20 lang ang bumoto sa'yo. Sainthood po, sainthood. Sabi ni Maverick, di mananalo ang mga yun sa Congress. O sana naman. Sabi ni Channel Sports, nabudol po kami ni Kawawang Pilipinas. Yes, sabi ni Mr. Hamburger, naligwak na rin ba asawa ni Roque sa pag-ibig? Opo. Hindi ko naman sasabihin naligwak. May ibang na-appoint. Kaya, obviously, tanggal. Sabi ni Ayan, sabihan namin si FPRD na patakbuhin ka sa Senate. Sorry, out of topic, sabi ni CJ, pero is the president's spouse allowed to run for public office? Opo, wala namang bar for that. Halimbawa sa Senado, sa Kongreso, opo, wala naman pong rule against that. Sabi ni Aris, meron po akong nabasa sa FB na may banta na mass resignation daw mga guro sa DepEd. Totoo ba yun? May puntirya yan. Politikang-politika, no? I doubt it. Sabi ni Lian, very witty, reasonable, logical, and smart. Attorney Tricks, always follow and watch you here. Your Davos pride in particular. Please be senator one day. You are the most balanced. Keep it up. Sabi sa inyo pag pinatakbo ako ni former president, kahit di niya ako masyadong kilala. Diba? Hindi ko kakayanin hindian yun. Sabi ni RJ Frads, bakit pinagpipilitan ng COMELEC ang interpretasyon nila sa desisyon ng Supreme Court regarding PI? Para tumuloy, para may reason silang ituloy. Diyos ko, tinatanong po ba yung mga ganyan? O piniphrase niyo lang to as a question. Sabi ni Ma'am Karen, what's the best thing the Senate can do now? I can see Senate versus Congress, bantagulan at the moment. Yung Zaldi ko na daw yan, allegedly tagabayad sa tolls at Ensaymada vloggers. Of course, with the command of Ensaymada daw, push na ba, mainstay na ba sa SMNI? Grabe, ang daming topic pala. Naglalag rolling si Ma'am Karen. Ang daming topic sa isang komento.
Ay nako, huwag natin personalin si Kong Saldi ha. Pero syempre, pwede naman natin tanungin yung mga ano, yung mga ganun. O syempre, siya yung unang naghagis kay Kong Pulong. Tapos dinamay niya si Senator Villanueva. Nako, edi ayan, sumagot si Senator Villanueva. Kami ni Doyster siya, imagine Senator Lizard. Hindi nila akalasin. Uy, interpellation po ang ginagawa sa Senado, not interpolation. An interpolation is a singit. Talaga, you're interjecting something in between. But an interpellation is parang yung debate, you interpellate somebody. So, the spelling is inter, tapos P-E-L-L-A-T-E, hindi interpolate. Okay? Lalang, vocabulary lesson for the day. Sabi ni Kaleng, oo, nakakasar si Onyate at yung si Abad. Talaga sa Senate hearing, paninindigan daw nila yung pirma niya, kahit yung name na lang niya matira dun sa nakapirma. Committed si Manong. Sabi ni Ma'am Nenet, o kahit sa party list attorney, tumakbo all out support kami, sigurado bibo ang Kongreso. Ako, baka naging isa ako dun. Ay, nandiyan ba? May isa pa bang term si Kong Pulong? Parang mayroon namang kakampi. So si Kong Ungab. Shoutout sa Jeddah. Uy, tino-traffic pala kayo dyan. Sabi ni One Daler, Bin, I also ask sensible questions. Di ko pa po natatapos. Sige na nga, papanoorin ko mamaya. Puyat na naman tayo. Ang init nun sa ako. May idea ka po kung may possibility naman kiwalan. Alam mo, guys, sagutin niyo naman si Ma'am Len. Kasi ilang ulit na po yan, Ma'am Len eh. Unang-una, sabi ni Pangulong Duterte ay pag-aaralan niya. Nanay ko, pero gagawin nila in a legal manner. Pero at the same time, hindi natin kayang i-ignore na may strategic reason kung bakit binibring up ito ni Pangulong Duterte. Parang sinasabi niya, sige, ituloy ninyo yung PI, tingnan ninyo kung anong klaseng bansa pang matitira sa inyo, layasan namin kayo. Yun po yun. Sabi ni JV, the AKAP thing is shocking, 26 billion. Oo nga eh. Grabe. Anong picture sa likod ang kinaasaran ninyo, Ma'am Pinay? Ito? Ito. Ay, ano ba yan? Ito? Itong isa. Para dun sa mga nanonood sa TikTok kasi yung poster ay si House Speaker at saka si Kong Saldi. Oy Damon, may nakakalusot sa'yo. Ay, ang bilis, grabe, ang galing. Kasalanan ko po, sorry, may napindot ako, pasensya na. Bakit nung time ni PRD, parang never nagtirahan ng Senate at ang House? Ay, hindi, dapat ini-expect naman talaga natin. Ha? Sabi ni Bench McNabs, tanang taga Mindanao, kung ipadagan ni Tatay Digong si attorney for Senate, alam niya nang dapat ko. Grabe. Sainthood. Yan. Sabi ni Dad's Christian Nation, PRD is a political genius. Kaya mga kalumins, please don't forget subscribe, hit the like button, and share. Uy, salamat. Ito, sabi ni Katekla, yung first lady natin, nakikita sa post na siya humaharap pag may meeting mga government officials, hindi naman narinig natin na in-appoint siya. Ano po bang position niya? Totoo yan, hindi ko po nakikita yan. Pero assuming nga, kailangan i-appoint siya, tama naman po kayo doon. Parang maaari naman humingi ng clarification ng taong bayan, di ba? Sabi ni Ma'am Karen, bakit so motherhood mag-privilege speech mga kongresista pero ni isa sa kanila wala man lang naka-educate at nagpaalam muna ano specifically sa economic provisions babaguhin, nalatang pilit. Tapos nakikipagbardagulan, kala nila, nakalimutan na nila, ginagaslight nila, ano ba, talagang totoong problema ng tao like sa sobrang taas ng pilihin at kawalan ng government projects. Okay. Siguro oras na rin na paalala natin sa kanila.
Mga sir, sa Congress at saka sa Senado, hindi po kami humingi ng charter change. Ang hiningi namin, murang pagkain, tubig, kuryente, transportation, maayos na internet. Diba? Yan ang hiningi natin. Bago ang lahat, ayusin niyo muna problema sa pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Diba? Lalong-lalo na, tulungan niyo naman si VP Inday sa education. Ang laki ng DepEd. Ang daming estudyante. Ang daming kailangan gawin, pero kulang na kulang pa rin ang budget. Tipid na tipid pa rin. Kahit sabihin niyo na priority ang edukasyon. Kulang na kulang talaga. Ang hirap magbuwag ng mga sindikato sa loob. Ang hirap ayusin. Kailangan full ang support sa DepEd Secretary. Kailangan may political will din. Edukasyon talaga ang magsisave sa bansa natin. At paano natin mapagtutuunan ng pansin yan kung ang bawat pamilya doon pa lang sa pagkain, problema na. Doon pa lang sa tubig, problema na. Doon pa lang sa kuryente, problema na. So paano nakakaaral yung mga bata? Gutom, walang kuryente, walang maayos na bahay. Ang hirap pumasok. Walang internet for all, di ba? Ano na lang, we have to make conditions good for these things. On the other hand, ang tingin natin, yung ating mga kongresista at mga senador, wala naman talagang intensyon na patalinuhin ng taong bayan. Di ba? They don't intend na iangat ang antas ng edukasyon. Wala silang intensyon na iangat ang antas ng ordinaryong mamamayan o bigyan ng mga, ng equal opportunities. Tingnan ninyo, halos monopolyo lahat. Tapos sasabihin nila, baguhin natin ang saligang batas ng sa gayon itong mga monopolies ng mga oligarchs matanggal. Hindi sir, papalitan nyo lang ng mga monopolies ng mga foreigners. Sa totoo lang. Hay nako, bakit sila ganyan? Kailangan talaga, dagdagan siguro natin yung dasal, at dagdagan din natin yung ingay. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang nag-uusap. Kailangan, sorry Alan, lobat daw yung AirPod niya. So, kailangan mas maingay tayo. Kailangan mas dumami pa yung mga nakikinig dito sa mga sinasabi natin. Kasi nag-i-explain dun sa sinabing, sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Tulungan din natin yung mga katulad ng SMNI na nagiging biktima ng isang oppressive na gobyerno. Pero walang kakampi. Hindi niyo ba napansin? Yung mga dapat kumakampi dun sa mga na-oppress dahil na-exercise lang ang kalayaan magsalita at magpahayag. Nasa na si Trad Media? Tungkol dito, wala ba silang sasabihin? Bakit ko konti yung nagdi-defend sa SMNI? Bakit hanggang ngayon, ako na mismo ang nagsasabi na may government official na nakiusap na tanggalin ako sa programa ko sa radyo at sa television. Pero walang pumupulot ng kwento. Walang nagsasabi na, bakit? Pagtida yan very public na nga't lahat. Pero walang nagsasabi na, na-violate yung rights. Walang ganon. Ganon na ba tayo? Ganon na ba ang ating mga politicians? They own everything? Nabili na ba lahat ng mga pahayagan natin? Dahil ang yaman-yaman ng mga politiko natin, nag-create sila ng sistema na magiging forever na talaga sila. Kasi yung mga major na pahayagan, ang mainstream, kanila na. Or halos lahat nun, kanila na. Tapos, ang ginagawa para sa ating mga independent writers, thinkers, tsaka bloggers, ay, hinahiran nila ng trolls para ma-demoralize tayo at tumigil tayo. Pinapa-take down yung ating mga accounts. Ang gamit, pondo ng gobyerno. Ganun na ba tayo? Umabot na tayo dun sa punto na government ay gumagastos ng pera para mag-oppress ng taong bayan? Tingin ko umaabot na tayo doon. Ang tanong, nasan yung mga aktivista? Parang mahina yata sila ngayon. Ang init pa rin. Grabe yung thermos, masyadong magaling. Ang hindi ko mainom yung tsa ako, ang init. Sabi ni Ferdinand Magellan, louder. What it all comes down to, it's all lip service. Yung mga opisyalis natin sinasabi, parang parati nilang sinasabi na para sa bayan. Pag eleksyon, parating yung maririnig ito, ipaglalaban ko kayo. Sure, sa nangyera.
Ha? Sure, pinaglalaban niyo ba kami pagdating sa national budget? Ha? Nasaan yung malaking pondo para dun, para hindi mangmang ang taong bayan? Nasaan yung continuing information campaign? Nasaan ang Malacanang ba? Meron nilalabas na explanations kung bakit may ganito na pangyayari sa Kongreso? Ine-explain ba nila yung sinasabi ng ating Pangulo na kailangan amyandahan ng saligang batas dahil may mga crucial na areas na kailangan ng foreign direct investments? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasabi saan ba? Ano ba talagang klaseng FDI ang gusto ninyong papasukin na kailangan natin baguhin ng saligang batas? Walang specifics. Kasi di ba gumawa na nga sila ng Public Utilities Act, inamendahan nila. Gumawa pa nga sila ng rule doon sa Department of Energy para meron ng framework yung renewables natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, si Sec Popo, gumawa na lang yan ng paraan, kaya gumawa siya ng rule na lang. Kasi mukhang hindi inaatupag ng Kongreso ang legal framework para sa renewable energy. 2022 pa lang sinasabi na ni Sec Popo yan. What we need is a legal framework para lahat ng renewables ay maayos. Hindi lang yung solar, hindi lang yung mga ganon. At kahit po yung dun sa solar, off to a slow start. So kailangan sindihan ito. Pero foreign direct investments ba ang iniintay natin at kailangan natin yung saligang batas ay baguhin? Nasaan yung specifics? What is the problem, Mr. President? What is the problem, Mr. Speaker? Can you please phrase the problem to us? Yung hindi generic, yung hindi yung motherhood, hindi yung sasabihin niyo kasi 60-40 or kasi may mga nationalized O kaya kasi yung sa saligang batas natin, hindi tuloy nagkakaroon ng FDI. Wow, can you get any more malabo than that? Diba? Tignan niyo, nung nag-speech si Speaker tungkol dyan sa sa economic provisions, anong sabi niya? Walang specific, sinabi lang niya, kukunti ang FDI o hindi tayo makapaghikayat ng FDI dahil sa economic provisions ng saligang batas. But he did not tell us which one and why and what industries. Sabihin nila sa atin anong industriya ang binabara ang FDI. Baka lumabas ang totoo. Alam niyo kung bakit? They really want to give up our natural resources and our land. Yun po yun. Gusto nilang ibuksan yung to foreigners ang lupa natin. Unless otherwise provided by law, di ba? Gusto nila, yun. Gusto nila magkaroon ng access dun sa extraction ng natural resources dito sa Pilipinas. Ginagawa na natin yan sa mining, Pero ano nangyari? Akala natin, pag nag-invest ng mga foreign mining corporations dito, magkakaroon ng trabaho. Di ba? Magagamit natin yung mga mineral resources natin. Hindi! Ano nangyayari? Yung foreign mines, pupunta dito, mining corporations, i-extract nila. Extract lang, they'll take it out of the ground. Pero ang refining, yung paggagawa ng mga produkto, gawa ng ating mga mineral resources, sa atin ba napupunta yung mga trabaho? Hindi. Buong buo, yung ore. Kahit yung paglinis lang ng ore, hindi Pilipino gumagawa nun. Isasakay na kagad yan sa barko at diretsyo na yan doon sa mga bayan. At aminin man hindi o hindi, isa sa mga bayan na ini-exportan natin ng mga mineral resources natin, China and the US. Dalawa. China and the US. Anti-China kayo, pero okay lang sa inyo. Ini-export natin ng buong buo ang mineral resources natin. So saan? Saan ba talaga? Meron tayong foreign mines dito, pero instead, nag-extract sila ng mineral resources natin, pero wala halos contribution to the gross domestic, gross national product. Extraction lang wala nang VAT yun. 100% ang pag-create ang power production dito sa Pilipinas, 100% pwedeng foreign owned yan. Bakit parang hindi naman nagmamadali yung mga foreigners mag-invest dito sa power supply natin, sa pagsusupply ng power? Alam niyo kung bakit? May humaharang. Sabi ni Mike the Travelers, high grade ang iron ore natin. Nga. Sabi ni Comment, need to add value instead of raw materials. Oo. Sana ang ini-export natin, produkto na. Halimbawa, kabisado ko talaga yung speech ni Pangulo sa unang SONA. Yung batteries na ginagamit para dun sa solar energy, gusto niya dito na gawin. Ano yung main ingredient nun? Nickel. Sino ba, ang pinakamalaking ini-export na mineral resource natin? Tsara, nickel.
Pero may isang polisiya ba na nagbago? May isang polisiya ba na ginawa ang DENR, ang Bureau of Mines? Nahikayat na ba ang Kongreso? Uy, kamusta naman po kayo dyan sa Kongreso? Narepasado na ba ang Mining Act natin? By the way, ang liit-liit ng binibigay sa katutubo under the Mining Act. Pati yung mga local governments, ang liit-liit ng porsyento na binibigay sa kanila, minsan wini-withhold pa. Sinong nag-aayos? Kamusta ang administrasyon natin? Tulog? Ha? Inayos na ba yan? Sabi ni Doisters, yep, walang pinagkaiba yung mining industry natin sa mga DH workers natin na ni-rape sa Middle East. Sorry for the grim analogy. Totoo naman. Sabi ni Ma'am Catherine, these people are obscene, evil to the core. Correct. Wala naman tayong ibang masasabi eh. Ang lalakas kumita ng mga negosyo nitong mga to. May bahay sa Paris. Hi! How rich do you have to be? You earn in pesos, you can buy a house in Paris. Naisip niyo ba, policy na lang po yan, policy. Gawan natin, ayusin natin yung Mining Act, mas malaki yung retention amount natin. I-keep natin yung mineral resources natin dito. Pwede kayong mag-mine, pero hindi kayo pwedeng mag-export. Hindi pwedeng dadalhin ninyo. Dito po, magpaaral tayo. Ang dami nating mining engineers. Magpaaral tayo na dito na i-refine yan. Kahit refining lang, sa labas na gagawa yung mga produkto, pero aralin naman natin paano gawin yung mga produkto na yon. Pwede tayo mag-create ng industry dito, but as it is, we import almost everything. We are a nation of consumers and importers, and they want to keep us that way because dyan sila yung mayaman nang hindi naghihirap. Yun yung masaya para sa kanila. Kasi ang import, you don't produce anything. Wala ka, konti lang ang empleyado mo, ang liit ng overhead mo, ang laki ng kita mo. Ang ano mo lang, ang overhead mo, maglalagay ka dito sa, if necessary, sa mga customs. So, sino man yung opisyalis na nagdiyos-diyosan dyan, yan ang overhead. But they don't make anything. You hire very few people. So, paano nagbe-benefit ang taong bayan? Ang laki ng kita ninyo, pero ang taong bayan, ang laki ng lugi. And we keep voting for the same people. Sabi ni Gado, gigil na gigil sila ngayon sa issue ng Philippines and China, pero yung mga gamit at ginagamit nila galing China, mga produkto galing China. So, galit na ba kayo? Nagalit ko na ba kayo sufficiently? Okay. Sabi ni Chito Garcia, corruption and red tape. Yes, there's no other way to look at it but to see the corruption and the red tape. And the red tape is there para yung iba sa atin, mauubos ang oras kakagawa niyan. Yan ang gusto nila eh. Maliit sweldo. They want to keep it that way. Not just because they're greedy and they want more profit. Pero, nauubos ang oras natin kakatrabaho, hindi tayo masyadong magagalit sa kanila. Yung mga, yung mga mahihirap, maliit ang leisure time. So, kukunti yung oras mag-revolusyon. Lahat tayo, we're not given full education, just enough para masabing nakakabasa tayo. Kaya hindi nakakapagtaka na ang DepEd ang binigay kay VP Inday. Kasi ang laki ng problema, ang daming aayusin. Para rin masabi nila, hindi siya nagsucceed. Isa lang mabuwag na sindikato dyan. Ang laki na ng tulong nun. Sabi ni Ma'am Victoria, sabi mahal na ang konkon pero 60 billion ang inilaan sa AKAP, Miracle Fund. Miracle Fund. Sabi mismo ng DSW at wala pang oo. Ayan, isa pa sa pinaalala ni J.R. Lim. Parang salt industry lang, bakit di natulungan na gumagawa ng iodized salt dito sa Pilipinas? Kasi gumawa nga ng batas na kailangan ang binibenta ay puro iodized salt lang. So yung mga local na salt natin dito, ay walang iodine. So napatay nila. Alam nyo ba na heritage industries yan? Ang daming mga salt making industries dito sa Pilipinas na pinatay nila, karamihan yan mga katutubo. Ha? Kasi mas mura mag-import. Mas mura mag-import kasi ginawa nyo mas mahal mag-produce locally. Binago ba yung batas? Hindi.
Sabi ni Mike, malaking deposit ng nickel sa atin. Oo. Sabi ni Ami, kung ayaw tayong bitiwan ng Uncle Sam, we are still the main source of raw materials for industrialization. Front lang ang MDT at saka EDCA. Well, totoo naman din po yan. Yun, sabi ni Brian, gusto nila mga ayuda lang para yung mga taong maalila sa kanila. Totoo yan, keep us poor and ignorant. Yun ang slogan nila. Keep the people poor and ignorant, but teach them just enough so that they can write our name in the ballot. Or they can read our name and shade our name in the ballot. Diba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Tapos sila paggalit. Pag kinriticize mo, padidetain ka. Eh yun na nga lang yung weapon nating ordinaryong mamamayan, yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Yan ang weapon natin ng mga taong walang pera, walang power. Words have power. Yun lang po ang kaya natin gawin, pero ang lakas niyan. Kaya wag natin, kung merong mag-splat na tungkol dito sa mga magigiting natin mga kongresista, kahit repost, lakas natin yan eh. Paalala sa mga kaibigan natin, uy, alam nyo ba, si Kong ganito? Ito yung ginawa niya. Huwag na natin boto yan, ha? Sabi ni Child, ni Eternal Child, kaya huwag na magpauto sa kulto. Sabi ni Jinyu, ayaw nila maglagay ng mine tailings embankment. O isa pa yan, malaki rin water requirements sa paglilinis ng ore. Sewage treatment plant nga. Ayaw magtayo attorney, yan pa sa mining kaya. But, sino ba naman ang parang bingi ng mga ganyan, ano? Oh. Ay, nako. Yes, Congress po. Tinatanong ni Ma'am Manuela, bakit sa time ni Tatay Diggs di naayos yung mining? Nag-attempt. Remember si Ma'am Gina yan eh. Kini-clean up niya yung mining. Pero ang totoo niya, kailangan ng batas. Hindi pinasa yung batas. Hanggang ngayon, di pa rin pinapasa yung bagong batas eh. Sabi ni Snoogie, so sad tayo, grabe, kayod to the max just to earn for our family, pero sila easy money lang. Totoo yan. Ay, nako, magba-Valentine's Day na, galit pa rin tayo. Sabi ni Pobreng Pinay, we don't have an oligarch na nation builder. Well, meron tayong Ramon Ang, pero isa lang siya. Sino pa ba ang iba dyan? Sabi ni Ryusuke, si HS galit na, sama ng tingin from behind. Kasi susunod, hindi ko na po gagamitin yung mga pictures nila. Grabe kayo madista. May nakukuha ba daw ng investment galing sa US at sa Europe? Konting-konti po. Ang value nila sa atin yung exports, pero ang Europe mababa. Ang US at saka China, ang biggest trading partners natin. Sabi ni Ayan, RSA po, di kaya ng isang Ramon ang nation building. Pero buti na lang merong Ramon ang. Ang pinaka-dapat galit, alam nyo, last na to, last na to. Pinaka-galit dapat tayo, yung middle class. Alam mo kung bakit? We're not poor enough for ayuda, but not rich enough to get into Congress, di ba? Or the Senate. Pangulong Duterte lang talaga eh, kinaya niya eh. Kahit walang hindi siya oligarko, at saka tuwing may nagdo-donate sa kanya, sinasabi niya talaga, either hindi ko kayang tanggapin yan, masyadong malaking hinihingi niya sa akin. O kaya sasabihin niya, tatanggapin ko yan, pero wala kang pwedeng hingin sa akin pag nakaupo ako. So imagine, nanalo pa rin siya kahit ganon. Aloka, di ba? Sabi ni Doysters, taas kamay sa mga sumalubong sa Valentine's Day kasama si Sen. Malapit na. Oy, 12 o'clock na. Happy Valentine's, everybody. Hi kay Maverick. Sabi niya, basta ako solve ang problem ng Pinas pag na-impeach si President Liz. Lang ang sagot sa lahat. Sabi ni Ma'am Chisa, pero kaya mo, attorney, andito kaming lahat. Diyos ko. Kinakabahan ako sa mga sinasabi niya. Sabi ni Mac and Cheese, currently reading Conjugal Dictatorship book and gives me the chills that the events written there are seemingly coming to life. Chilling. Sabi ni Andy Fernan, isa kang Shasha Padilla attorney. Ano po ibig sabihin nun? May scoliosis? Kasi oo, meron nga. Slight yung akin. Compared sa kanya, malala yung kanya. Ma'am, si Sir Mike Abe parang lumabas na ang kulay. Bakit? Anong sinabi ni Sir Mike?
Sabi ni Ma'am Katekla, panahon ni Tatay Digong, mining doon sa amin, kailangan magtanim ng mga puno. Kaya yung mining doon, may nursery, nagtatanim ng mga puno. At panoorin nyo yung iduko ni John Paul Seniel. May dokumento doon na pinalilinis mga mining sa panahon ni Tatay Diggs. Naalala ko yan. Hindi lang talaga nagawa yung batas sayang. Sabi ni Olga, run ka, Ma'am Sen. Sinabi ko na sa inyo kung ano yung condition dyan. Otherwise, for sainthood talaga ang itatakbo natin. Sabi ni Ma'am Sheila, Happy Valentine's, Attorney Luminous, by TCA and AGP and everyone. Oy, may nakalusot mga guys dyan sa pero sagutin natin. Sabi ni Arnold Cortez, na obviously isang tol, pipitsuging DDS vlogger, ang ipaliwanag mo ay 51 billion na kinurakot ng pamilyang Duterte. A, 51 billion was over 3 years. Ang standard halos na mga pinoport barrel ng ibang mga kongresista ay 30 billion per year. Hindi man, para dun sa mga flood control projects. Okay? So, 51 billion divided by 3 po yan. Hindi po ganun kalaki. Number 1. Okay? Number 2, hindi po yan makurakot ng pamilyang Duterte kasi hindi naman dumaan yan kay Kong Pulong. At hindi siya nag-identify ng recipient. Nag-identify lang siya ng project. At ang project po ay ginawa ng DPWH. Kaya kung maningil po kayo dun sa DPWH. And then after this, out ka na po. Sabi ni Ma'am Caroline Lee, pasalamat na lang tayo si Tatay D ang presidente nung nagka-COVID. Nakakatakot isipin. Totoo yun. Sabi ni Angela Tabor na Happy Valentine's Day tomorrow. Dito kasi 12:03 na, so magandang umaga sa inyong lahat and Happy Valentine's. Not that we have any, grabe. Ang loser of Valentine's Day nagla-live. Grabe. Okay, last few questions. Sabi ni Hildoria, nakakadudang pananahimik ni Senator Tulfo sa PI dahil majority leader ang kanyang kapatid si Kong Erwin, mag-iiba talaga ang ugali ng tao pag binigyan ng power at samahan mo ng pera. Sabi ni Damon Yo, mga single, ihanda ang katol. Sabi ni Remo FM, Attorney, musta na po? Last time I saw you, nasa podium ka pa po ng Malacanang. Matagal-tagal na yun, Over a year. Oy. Sige nga. Sabi ni Ringo Guevara dito sa TikTok, 12 billion pharmacy scam ni Piduts. So, unang-una, kailan dinamay nila pangalan ni Presidente Duterte, pero ni isang sinulid ng ebidensya, walang naipakita. So, yung in fact, na-dismiss yung kaso ng Pharmally. Most of the cases na isa na lang yata ang natitira na Pharmally case sa dinami-dami na pinafile ni Senator Gordon. So, sino sa atin ang mukhang sumasyunga dito na binibring up yung Pharmally scam daw ni Presidente Duterte? Hindi nga siya naging respondent Nagkaroon ng probable cause yan. Para kinaling ko noong. Pero ano nangyari? Karamihan ng mga kaso sipa na. At ni isang sinulid nga ng ebidensya walang nailabas kay Pangulong Duterte. Take note wala na pong immunity si Pangulong Duterte. Kaya kahit sabihin niyo scam yan, dami niyang ninakaw, etc. Asan ang kaso? Asan na? Wala, di ba? Mario Joseph, wala kasi kayong laman. Para kayong lata na walang laman, pagkaingay-ingay. Pero ang empty rin na lata, madali sipain. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, kapol ka po kung gusto naming mag-run ka for senator. Ako yung unang mag-hikis. Grabe kayo. Sabi ni Ordinary People, si BBM po bang spokesperson ni Lisa? Yung asawa po ang presidente pero di naman siya binoto. Oo. Well, ang kailangan natin gawin ay tuloy-tuloy yung pagbubulat-lat
ng mga issue tungkol sa administrasyon na ito. Kasi puro pagtatapal lang ginagawa nila. Pero parang walang pinagkaiba sa mga motherhood statements nila. Wala silang detalye, walang proyekto. Puro PR ang pinaglalaanan nila ng pera. Ilan bang PR agencies na ang na-hire? Wala naman akong anything against that. In fact, in some instances, kailangan talaga. Pero, ano naman ang ilalabas ng mga PR agencies ninyo o mga operators ninyo kung wala kayong ginagawang trabaho? Ang masakit dyan, kaya walang ginagawang trabaho, may mga pinoprotektahan ng mga campaign contributors, and so on. Worse, yung mga mayayaman dyan na hindi naman tumulong sa eleksyon pero biglang dumikit nung nanalo na. At sinipa lahat ng mga tumulong. Hindi ako number 1 dyan ha. Meritocracy ako. So, dami dyan tuloy na a-appoint sa posisyon. Wala naman alam. Kaya, ayan, know nothing, do nothing administration ito. Ganda ng mga plano. Ganda sana. Pero, ang nilalagay, puro incompetent. Worse, mahina yung leadership. Kasi kahit yung mga incompetent, pwede mo pa ring sindihan sa ilalim para para umandar yung plantilla. May mga eksperto, mga dalubhasa na nasa loob ng mga government agencies. Alam nila yung kayang gawin at pwedeng gawin. Maliban lang kung kurakot sila ha. Kaya nilang i-bypass itong mga know nothing, do nothings ng mga appointees. Pero kahit sila, hindi hinihikayat ng leader. So anong gagawin natin? Forever na lang nga tayo, wala na nga serbisyo, mahal pa lahat ng bilihin, hindi pa tayo makaumang sa mga negosyo kasi ang ang saswapang ng mga yung mga negosyanteng gusto nila, sila lang ang kumikita. Ito pang masama. Aba, yung may mga humihikayat ng mga extensions ng kanilang mga exemptions na dapat tinanggal na under train 2. So, anong gagawin natin dyan? Di ba? Anong gagawin natin? Either sindihan natin yung mga namumuno sa atin na magtrabaho o maghanap tayo ng iba. Yung mga papalit sa kanila. Hindi pwedeng sila na lang yung parating ini-elect natin. Hindi pwedeng sila na lang parati. At tingnan niyo rin, oppressive na sila. Buti yung ilan sa amin na mga biktima nitong administrasyon na ito, na tuloy-tuloy na mga ginugurgur nga. Gurgur, tama ba yung pag-pronounce ko? Ika nga ni Maharlika, na pinupuntirya para tanggalan. Tinatanggalan ng trabaho, tinatanggalan ng account, bina-blacklist, sinisiraan ng mga trolls nila. Iba na yung pambibiktima nila pero hindi pa rin nagbabago na nambibiktima sila. Kailan kaya masisindihan yung mga magpuprotekta sa atin sa taong bayan? One of these days. One of these days. Hindi pwedeng tuloy-tuloy silang ganito. Hindi dapat natin tinitake ito. Masyado silang masyado silang siniswerte. Sabi ni Ma'am Raquel, tama, guru-guru po. Nakachamba na naman ako. Hey, sabi ni Elmer. Oy, tinatwala ko, sabi ni Elmer. You were once part of this admin but was not good enough. Hindi daw ako good enough. Okay, guys? Please remember his name, Elmer. Hindi na daw ako good enough. Kaya daw, this is indignation. Galit daw ako because I was not good enough. Sabi ni Jelosan, the audacity, the shamelessness. Yeah? Anong ibig sabihin mo niyan? I wasn't good enough? I was good enough to be appointed. I was good enough so that by the time I stepped down, nobody could say that I wasn't doing a good job. Even the Malacanang Press Corps, even people who were not part of the Malacanang Press Corps, but were part of mainstream media and did not and do not share my politics. Sabi ni Kaden, shame on you, Elmer. Anong basis mo for saying wasn't good enough? Kahit ang presidente, hindi niya sinabi yan. Kahit sino sa gobyerno, walang nagsabing ganun. When I left with a good record. I left with a happy plantilla. I made sure that the people in my department were compensated well, were treated fairly. I would visit them in their offices, and I still ask about them to this day. To say that I don't miss them would be an outright lie. So I do miss my people.
I do miss the people in government who are hard workers. Na minsan nakakalimutan ng leadership na talagang nagpapatakbo ng gobyerno natin are these people, the plantilla, the accounts, finance, admin, janitorial services, yung motor pool, property division, lahat yan binisita ko. Lahat yan kinausap ko. Because I wanted to make sure that the department was run and was run well. I had good people. At malaki yung sama ng loob ko that I had to, one of my worries was baka pag-initan sila, baka yung ibang mga pinasok ko hindi bayaran and so on. I took care of them. I made sure. When I would go to work, I was the first at work. Walang mas maaga sa akin. At umuwi ako 6 p.m. Hindi pwedeng mas maaga yung alis ko unless inutusan ako ng Pangulo. I had press briefings 3 times a week. 2 to 3 times a week. Wala na nga akong maisip na ibigay. Nandun pa rin ako para sumagot ng tanong para sa Malacanang press corps. Don't stop me from explaining. Ang mga mali nitong mga trolls na to, binibigyan nila ako ng pagkakataon na iyabang ko yung track record ko. Loko kayo. So that's their problem. But I made sure. The one thing you cannot say about my term in government, by my stint in government, was that my people were not happy. That the plantilla, I made sure. And I would be at work. They would see me at work. If something had to be signed, I signed it within the day. Hindi ako nagpapatagal. Kinabayo ko yung mga closest sa akin. Yung inner circle, yung mga chief of staff, all of that. Head ng legal, head ng mga ganyan. I made them work. Kasi hiyang-hiya ako dun sa mga under sa amin. We would make them cut. Sila, they were required to be in the office by 8 o'clock and hindi sila pwedeng less than so many hours. They would be punished. So nakakahiya naman kung yung mga boss nila hindi nagpapakita, di ba? So hindi po ako stressed. Okay guys, there's something that you have to understand. Pag ako galit, it doesn't mean na nasa-stress ako. You have not seen me in court. This is my happy place. Okay? My happy place is when I am mad at somebody. Because I'm faster. I think faster and I think smarter. So huwag niyo akong pipigilan. Nakakahiya naman. Di ba? Huwag niyo namang sasabihin relax. Huwag niyo naman sasabihin don't stress. Huwag niyo naman akong pipigilan. Oh, bakit kayo ganyan? I know why they got rid of me. But the best time to say that would be later. Sabi ni Jello-san, endorphins overload. You haven't seen me in court. Lalo na sa pag court martial, kasi jury trial yun eh. So yan, tumigil tuloy. E di sana tuloy-tuloy yun. Sasabihan nyo kung don't stress, sasabihan nyo huwag pansinin. Pinansin ko na eh. Pinansin ko na, sasabihin nyo huwag pansinin. At kayo, and take note meron akong mga hindi binabanggit dito, hindi pinapatulan ng mga topics kasi hindi naiintindihan ng publiko na hindi sila bida. Villain sila. At hindi ko sila ibibida. Yung mga binabanggit ninyo ibang mga pangalan dyan, nako, baka magkwento ako, kawawa lang yung mga yan. Huwag niyo mabanggitin yung mga pangalan na hindi ko nga sila pinag-uusapan dito eh. Remember, may mga sinasabi akong pinilit lang na i-appoint under me, tapos inaway lang ako the whole time I was there. Tandaan niyo yan. Hindi ko binabanggit ang mga pangalan nila para hindi na lang para marami lang ang maging oposisyon. Pero huwag niyo ipipilit yung mga pangalan na yan, baka lumabas yung mga kwento. Yoko, binabanggit ninyo yung mga pangalan eh. Kung sila papatulan, bang mukhang victim din sila. Hindi sila victims, nasabi ko sa inyo. Bakit ko babanatan yung mga know nothing, do nothing ng mga vloggers? Bakit ko papatulan yung mga yon? Yeah, you acquire the size of your enemy, tapos bibigyan niyo ako ng
nasa kalibre ng ano ba yan, bulate, wag na. Sabi ni Maraya, ilabas mo ng kwento kay TP. Grabe kayo. Wala nang ginagawa si TP. Bakit pa natin ilalabas? Ganito yan. Anong sabi sa Biblia? There is a time for everything. Oh, ito, magbabanggit kayo. Patulan ko daw yung kung sino-sinong mga troll vloggers o mga vloggers na gano'n. Bakit? Hindi ko gawain yun. Baka sumikat pa sila. Gamitin pa nila audience ko. Masyado tayong substantial para pumatol dun sa mga yun. Eh dito nire-research natin yung pinag-uusapan natin, tapos yung mga yun na hate lang ang kaya nilang ibigay sa mga ano nila. Nakala pa nila entertaining sila. Yeah. Yung dalhin yung mga pangalan ng mga yan dito. Kaloka kayo. Diba? Why? Parang yung mga ano yan, yung mga Lenny supporters na pupunta dito tapos magtatanong, what's your opinion about Lenny? I don't have one and I don't want to see her name in my newsfeed because you're using my audience. Doon kayo, kayo ng audience nyo. Huwag kayong mandaya dito. Pati yung mga mga pinasasagot ninyo ng mga vloggers na wala namang kaano-ano. Okay. Sabi ko sa inyo, ang level nila, tayo, human, yung phylum nila, hindi vertebrate, babulate talaga. So, ganitong rule, guys, rule or practice, not a rule. Pag pinatulan ko na, huwag niyo sasabihin sa akin na wag patulan kasi too late na. Okay? Number 1 yan. Huwag niyo sasabihin relax. Because I'm better when I'm angry. You want the Hulk, you get the Hulk. Ang sasabihin niyo kay Hulk, nagiging green na o lumalaki na, tapos sasabihin niyo, relax! Eh baka matapakan kayo, kawawa lang. Diba? Ano ba? I mean, really, it's counterproductive. Sabi ni comment, phylum non-chordata class Annelida, kalibre ng bulate. Huwag niyong kakalimutan, bota ni pre-med ako bago ko lumipat ng linguistics, ha? Kailangan, maganda kasi may background ka sa ganun. Pag nag-archaeology ka, para alam mo, sabi mo, ito nalibing 10 so many million years ago. Di ba? Sabihin niyo, tirahin, pero pagka nagagalit ako, sasabihin niyo, chill. Ayoko ng chill. Pag tapos na ako sa chill. Galit na ako. Di ba? Ay, nako. Hindi ako makasalita kasi gusto ko sanang uminom ng tsaa kasi mainit sa lalamunan. Eh, sobra namang init. Andito si Banat. Hi, Byron. Oo, obviously, magdadalawang oras na ako dito. Hindi ko pa nare-return yung call mo. Sorry naman po. Sabi ni Filipina, you were not good enough for the dark and evil things that they were doing. You did not qualify po talaga because you have integrity, not to mention a working brain. Sabi ni Visag, honestly, naantay ko kung kailan mag-rant siya tayo ni Fix Best Moments yan. Tapos sasabihin ng iba, chillax! Ano ba? Sana ba yung sikwate mo? Eto, ay, akala nyo. Sabi ni ako, di applicable sa iyo when emotions are high, intelligence is low. Hindi, kasi hindi emotion yan eh. It's just intense. Hindi nyo kasi ako nakikita in court eh. Hi. Did you just get home? Good night. Sabi ni Ma'am Marigold, mag-collab kayo ni Ma'am Maharlika kasi nakakaaliw kayo at informative. Uy, grabe. Ang layo naman ni Ma'am Maharlika sa akin. Ganyan. Dito tayo. Sabi ni El Vincent, napakayabang po ng work ethic nyo dahil dyan sarap talaga sampalin na nasa likod. Alam niyo, naaalala ko yung workday ko noon. Tanungin nyo kahit tanungin nyo kasi andyan pa naman yung mga drivers, yung mga secretaries, and yung mga yung mga motor pool, property, accounting division, lahat yung mga security guards, most of them are still there. Yung ang sundo sa akin, 6. Andun ako sa office ng 7:30 at the latest. Pag Mondays kasi may flag ceremony by 8 o'clock. So maraming maaga. Pero daily yan.
kailangan nauunahan ko yung mga kailangan mag-clock in by 8 o'clock. Kasi napipinalize sila pag constantly late sila. Mababawasan ng sweldo, madidisciplinary action, etc. So nakakahiya, di ba? Paparusahan mo yung mga plantilla na na kailangan naka-bandy clock. So, papasok ka na mas maaga. Nakakahiya din, like, pagka season, bagong transfer yung ahensya, kukunti yung mga pwedeng pumirma, authorized pumirma. So, ako pa lang. Dahil ako pa lang ang may appointment. So, ako, magpipirma ka ng 2 feet high na stock ng papeles kasi otherwise hindi mababayaran yung mga tao mo. Pipirma ka and you will stay until everything is signed. At hindi tayo basta-basta nagtatanggal, kailangan may due process din. So walang ganun. I'm very I take every opportunity to remind people that I did my work and I did it well. So walang pwedeng batiko sa akin diyan. Tahimik daw si Harry na kasi kaya nga late ako nag-start. Inintay ko na bedtime niya. Bedtime sa totoo ni Harry is 10 o'clock. May bedtime siya. He puts himself to bed. Diba, no? It's the cats na parang ang ginawa ko, pinakain ko muna lahat sila. Usually, I feed them before bedtime. So, ayan. Dahil busog lahat, diba? Hi, Barty. Pag busog lahat, walang istorbo. Dahil si Harry natulog na. Sabi ni Tex Atlas, Torre Palma, meron pa ba talagang press briefing ang presidente natin? Need ko talaga pansin after Attorney Pix yung ilang weeks lang. Ito sabi ni comment kong comment. Lolo Art was also like that from Alabang to Clark. First in, last out. Kaya daw no rest for the wicked ang mga USEC niya. So, totoo yan. Kawawa din yung mga yung OSEC, yung mga ang pinakakinabayo ko dyan, legal. Kasi meron akong mga hindi pipirmahan until ma-approve ng legal. Meron mga yung CS ko. Yan, kawawa yan every day. Pagka may problema, may hindi nagawa, called to the carpet lahat sila. Ayoko nagagalit dun sa mga mabababa yung ranko kasi they are supervised. So yung mga nagsusupervise sa kanila, sila po yung sila yung pagsasabihan. Sabi ni Mr. Hamburger, Attorney Flix best on Q&A, Banat by best on political news, and Sasot best on foreign relations, foreign policy, foreign lahat. International, yan. Pang-international. Sana po mag-collab kayo, please. Magkakaibigan naman kami. So eventually, how old is Harry? He's very old. In people years, he's 14. Kaya pinagbibigyan ko parati, he's like the most spoiled dachshund on earth. Kasi konting kaya hindi siya sanay na matagal siyang nagbabark. Kasi alam niya usually na alam ko yung language niya . Random lang sabi ni Saldo, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's everybody. Uy, doon na kayo sa mga jowa ninyo magagalit na sa akin yung mga yan. Pansinin niyo na yung mga jowa and jowa balls. Okay? Thank you very much. Mamaya pag nag-live tayo, ikikwento ninyo sa akin yung date ninyo. Kasi wala akong gagawin today except to work here at home. Meron pa akong client na pupuntahan. So, para doon, you owe me kwento. So, how you spent your Valentine's Day. Okay. So, what did you do for Valentine's to celebrate Valentine's? So, yan ang utang din yung mga kwento sa akin. Pero please, huwag niyo na kaming isama dun sa mga sa mga rated R. Okay? Si Damon, si Lion Tiger Katol ang kadate ko. Ako all the cats siguro at saka the dogs. Sabi ni Maverick, flowers. Oo nga eh. Si Ma'am Shanwin naman, may klase. Hindi ba dati ang Valentine's Day, Teacher's Day sa amin? Tsupin na nga, everybody, uwi na sa mga jowa. Baka hinahanap na kayo. Yung mga single dyan, you have to work harder. Kailangan magkwento kayo na may jowa na kayo after so many months. Kung parati kayo nandito, paano kayo magkakajowa niyan? Kailangan may social life kayo. Okay. Bago makinig sa Luminous, may social life muna. O kaya afterwards. Si Bicolanang makulit, sahod po inaantay ko. Working po ako. Pag uwi later, tulog maghapon, si Jowa bahala siya. mas inintay talaga yung seldo. Pero tama naman po yan. O siya, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa mga stars, super sticker, super chat, mga gifts. Hindi ko na napansin yung mga nagregalo dito sa sa TikTok. Naku, pasensya na. Sino ba number 1 gifter ngayon?
So kayo, gusto ninyo patakbuhin ako. Paano tayo magla-live ng ganito? Eh di araw-araw tayong binatikos ng mga anong ginagawa ninyo? Nagla-live kayong gabi-gabi. No, inaway ako nung nagla-live ako. Lalo na, remember, nasa New York ako nag-live ako para magkwento ko anong ginawa ng presidente. Wala, sinumbong ako. Ang daming nag-report kay ES at sinabi, bakit daw ako nagla-live? Hindi dapat nag-press con ako, nag-press briefing ako sa Trad Media. Sabi ko, paano naman yung mga followers ng Office of the Press Secretary, hindi ba sila entitled? Okay. So, sabi nga ni Suarez, love rules, pinagluloko tayo. Sabi ni Maverick, 1 hour lang ang kailangan. O, siya. Good night, everybody. Sleep well. Take care of yourselves, especially heart month ngayon, cardiac health. Everybody, nag-exercise ba kayo? Makain ng gulay. Papakialaman ko talaga pati yung mga aspeto na yan ng buhay nyo kasi kailangan kayo ng bayan. Good night, everybody.